Welcome back po muli sa aking channel. Kung first time po ninyong manood, don't forget to click like and subscribe. Isang malaking leksyon para sa lahat, lalo na sa mga interesadong magkaroon ng sariling negosyo. Ang nangyari sa mga sikat na personalidad, una na nga si Neri Naig na naging rank number 7 on Police Most Wanted dahil na nga sa kanyang syndicated staff of 14 counts. Nabiglang marami sapagkat hindi pala nakarehistro sa SEC or sa Security Exchange Commission ang naturang aktres na kailangan kung ikaw ay manghihikayat ng mga investors, ikaw ay isang lisensyadong agent upang ang mga investors ay secured ang mga kapital na i-invest sa anumang negosyo. Bilang isang nanghihikayat sa mga investors, kinakailangan ang lahat ng legalidad ay ayos kung kaya't marami ang nagreklamo sapagkat hindi natupad ang mga usapang lesson learned. Ang mga nais magnegosyo, katulad ni na Ken Chan at Neri Naig, dapat kayo ang mag-manage ng sarili niyong pera. Unbailable ang kasong ito at lifetime imprisonment ang posibleng parusa kung mapatunayang guilty at convicted nga sila. Subalit naniniwala ang kampo niyang siya ay magiging vindicated. At lesson learned sa lahat ng magnenegosyo, i-manage ang sariling pera, wag nang mag-invest o manghikayat ng investors. Kung malugi, ikaw na lamang ang may sakit ng ulo. Di ka na nandamay ng iba tulad sa kaso ni Neri, 1.4 or 1.74 million ang bail pa lamang. At si Kensha naman magpahanggang ngayon nagtatago, 14 million naman ang hinahabol sa kanya ng mga kapwa nag-invest sa kanyang negosyo. Hinaharap na kasong syndicated estafa sa isang post. Iginit ni Chan na di umano siya ng loko ng tao. Hindi rin umano siya nang hingi ng pera taliwas sa mga akusasyong ibinabato sa kanya. Dagdag niya, hindi niya tinatakbuhan ang kaso. Sabi ni Chan, pinili niyang manahimik pansamantala dahil lumalaban siya ng legal. Noong nakarang Biyernes, ang pangalawang beses na pagkakain sana ng warrant of arrest kay Chan. Ayon sa abogado ng mga complainant, si Chan ang nangumbinsi sa mga biktima na mag-invest sa negosyong may 10% na monthly interest. Kung question naman ni Chan kung bakit syndicated estafa ang ikinaso, gayong umiikot lang umano sa pagkalugi ng negosyo ang issue. Sabi ni Chan, maglalabas siya ng mga detalye sa susunod na araw na available ang kasong syndicated estafa na isinampa sa aktor at may kaparusahang life imprisonment. Ang nagiging bentahe nga ng mga personalidad ay ang kanilang mga pangalan kaya sila pinagkakatiwalaan. Ngunit sa kanilang panig naman ay may malaking pagkukulang na kung nalulugi ang negosyo dapat ipinapaalam ito sa mga investors na kanilang inengganyo. Kagaya ngayon, sila ay binabato at sinasabing greediness kasi ang ugat ng lahat, walang contentment. At higit sa lahat, anumang papasuking larangan ng negosyo, pag-aralang mabuti ang mga pasikot-sikot nito, ang mga kailangang balansehin at kailangang busisiin ng husto upang hindi malugi at pangalagaang mabuti, lalo na nga't marami kang inengganyong investors para dito.